Okay, good morning class. Kumusta ang araw? Okay, maganda. So, lalo na ngayon, araw na ito, napakaganda ng topic po natin. Yes? Opo, napakaganda ng topic natin ngayon. So, before we start, my beloved students, ay tayo muna po mag-pray. So, pangunahan muna tayo ni Bethel para sa opening prayer. Okay? Yuko po tayo. Amen. So sabi ko nga, napakaganda ng topic natin ngayon sa edukasyon, pagpapakatao. As grade 7 student, kailangan nyo po malaman ito. Excited na po ba tayo, class? Okay, pero niyan, bago po tayo mag-proceed po sa topic natin ay let me first check our attendance. So para madali, gusto ko lang po malaman sino po yung absent sa klase po natin. Si Alfred. Okay. Si Alfred, sino pa? Wala rin si John. Si John nagbigay po sa akin ng excuse letter, class. At may sakit daw kasi yung nanay at walang magbabantay sa kanyang bunsong kapatid. So anyway, again, sabi ko nga, napakaganda ng topic natin ngayon. And syempre, bago tayo dyan tumuloy, ay gusto ko munang mag-pay kayo ng attention kasi nga ay ang mahalaga ang topic na ito. So, ang topic natin ngayon, it's all about honesty. Again, sabihin nyo nga, honesty. Okay, honesty. So, meron muna si Sir na ikukwento about sa kwento ng isang lalaki nakapulot ng bag sa kanyang sasakyan kasi taxi driver siya sa Manila. So, ang totoo, it's a true story. Ito talaga ito, class na ito. Ngayon, yung lalaking yun, may sumakay sa kanya ng isang Amerikano. Ngayon naiwan yung bag dahil nagmamadaling pumunta dun sa hotel para mag-book. So ngayon, sinauli niya yon sa malapit na police station. Alam niyo, class, nakatanggap siya ng reward. So gusto niyo po ba yon na dahil sa pagiging tapat ay makakatanggap ng reward? Okay, so kaya maganda ang topic natin ngayon. So, ang topic natin ngayon ay about honesty. But before we proceed, let's review muna kung ano yung natutunan nyo sa topic natin last session natin. Okay, tumaas si third. Okay, ano yon? Third. Sabi niya, sir, it's all about love. Yes, totoo. Ang topic natin, it's all about love. Kasi nga, February. So, nagkataon naman yung textbook po natin, it's all about love. Dinefine niya natin na ang love is a positive feeling. Positibo siyang pakiramdam. Ngayon, na-define din natin, nagbigay din tayo ng kinds of love. Yung pinakasikat na types of love is erotic love or eros love or love for sex. Yan. Pangalawa is philia love. Ang pangatlo ay yung storge love or familial love. Familial love, di ba? So, ang pang-apat ay yung agape or unconditional love. Ngayon, so, ang topic natin ngayon, sabi ko nga, is honesty. Sabi, sa Webster Dictionary, kung nababasa nyo sa Webster Dictionary class, honesty, sabi daw, implies a refusal to lie, steal, or deceive in any way. So, sabi daw, ang pagiging honest daw ay ayaw niyang magsinungaling. So, ayaw niyang manluko, parang ganon. So, mahalaga ang
ang pagiging honest sa ganitong pagkapaliwanag po ng isang dictionary po So sa tingin nyo kaya, class, ano kaya yung mga dahilan bakit ang baong nagsisinungaling? Okay, nagsisinungaling dahil natakot. So takot siya, natakot or takot. Ano pa kaya? Nakasanayan. So, pero ngayon, mas pagpupukusan po natin ngayon yung the goodness of honesty. Sabihin nyo nga, goodness of honesty. Okay. So, ano kaya sa tingin nyo, class, ang isa sa maganda sa pagiging tapat? Okay, si Erica. Ang nagsasabi daw sabi niya, mapagkakatiwalaan. Yes, yan isa sa maganda ng pagiging honest, class. Mapagkakatiwalaan. At kung ikaw ay isang taong mapagkakatiwalaan ka bilang isang estudyante, at mapagkakatiwalaan ka bilang isang trabahante, or sabihin po natin asawa, pagdating ng panahon, kasi kayo, mostly sa inyo ay mag-asawa. So, mapagkakatiwalaan. So, ibig sabihin yan, walang gulong pwedeng mangyari. Hindi ka aawayin. So, maganda yung mapagkakatiwalaan. Andun yung kumpiyansa ng isang tao sa iyo. At maganda yun dahil nagde-develop pa yun ng iba pang mga karakter or kaya yung pagiging nagde-develop pa yun ng good relationship. Diba? So, yan. Ano pa kaya? Tama, mapagkakatiwalaan. Yun talaga ang isang kabutihan ng pagiging tapat. Pangalawa ay mapayapang buhay. Yan. So, another good thing about honesty ay mapayapang buhay. Bakit? Kasi wala kang inagrabyado na tao. Hindi ka nagsinungaling doon sa tao. Hindi ka nagsinungaling sa Diyos. Hindi ka nagsinungaling sa kapwa mo. So, iniwasan mo yun. Kaya, kahit matanda ka na, you have a peaceful mind, di ba? So, mga taong mga nagsisinungaling, ang iba sa kanila ay hindi sila mapayapa dahil baka yung kanilang pagsisinungaling ay napakalaking bagay. Yan. So, yan. Pangalawa, yung nauna ay mapagkakatiwalaan, pangalawa ay mapayapang buhay. Tatlo lang ay mayroon pabuyang matatanggap. So, kagaya nung kwento nga natin. So, may katotohanan na kung tayo ay nakakapagsabi ng tama, may pabuyang matatanggap. Di ba? Katulad nung kwento ko na isang tsuper na sinauli yung pera doon sa isang Amerikano. Pulot niya lang sa kanyang sasakyan, di ba? So, may reward. Alam nyo, ang reward niya dyan, pwedeng financial, pwedeng yung trust, di ba? So, pwede kang mabigyan ng trabaho ng taong na tinulungan mo or sino man na gustong balikan yung kabutihan mo sa isang tao through being honest. So, kaya, class, napakahalaga na maintindihan po natin ang kagandahan ng pagiging honest. Correct? So, yan. Kaya, ang activity po ninyo pag uwi nyo sa bahay ay try to practice being honest. Halimbawa, pag uwi nyo doon, pag tinanong kayo, kinausap kayo ng mama nyo, kung ano ang mga kailangan, mga project, sabihin nyo yung totoo. Diba? So, ngayon, yun lang sa topic po natin ngayon. Kaya, always remember na ang honesty ay magandang bagay. So, okay. So, next topic, ang topic po natin is all about respect. Respect na naman. So, ngayon,
mag-research kayo sa internet o magbasa kayo ng mga aklat tungkol sa respect. So, yun lamang class. And I think mag-ano po tayo, mag-closing prayer. Okay, closing prayer po tayo. Unahan tayo ni Raika. Amen. So, again class, God bless sa inyong next topic. Always pray, always be a good student ni Sir. So, bye-bye class and have a good day.